Daw natin to. Pairan po ng video. I am not familiar. I'm not privy to the business dealings. Marami. DNR secretary dati. Of course, siyempre. Ako na DENR secretary. They're talking about my defensor. May conflict of interest ba pag ganon? Ha? Yung after ka, maging Hindi. secretary, kumuha ka ng Hindi, during and after. during and after? Siyempre, ayusin mo yung papeles eh. Paano mo maayos yun ng... Hindi mo naman magagawa yun ng... Kung hindi ka na. Kaya may mga mining claim na siya, katawi-tawi. Ganun ba? My defensor, may mining claim daw. Magang tawi-tawi. Oh. Wow. Talagang iba Kaya talaga, yun, no? ngayon- May insider info. Yun na nga yung pinag-uusapan natin, boss, ombudsman. Yung conflict of interest, dapat matingnan ng Kaya yun ang mabigat na parte ng matindihan. buhay ng isang government official. Kasi pagka maglilingkod ka sa gobyerno, dapat bitawan mo na yung pwedeng maging conflict sa iyong trabaho. Na kung saan ikaw magdidesisyon na makikinabang ka. Ayun. Ganun yun eh. Hindi mo pwedeng, kunyari, may disqualification yan, mga 5 years after Disqualification mawala ka talaga na. dapat yan. Hindi ka Dapat pwedeng dapat. magkaroon ng transaction with your old... Eh, dapat siya perpetual. Walang ganun. Perpetual. May ganun ba? Position. May batas, Oo. may batas ba na ganun? Wala. Wala. Dapat. Kailangan mo bang i-legislate yun? O, Pero yung prinsipyo yan, Oh. it carries over to the next generation. Ethical, Ethical consideration. Saan pag naupo ka na, wala ka na dapat. Mga kakli, lumalabas after siya maging DENR secretary. Abay, nagkaroon siya ng mga mining companies. Oh, tingnan natin mga kakli, tingnan natin Patamaki lang doon. Wala ka lang doon. Oh. Hindi, Kaya hindi ganun. marami nangyayari, kasi boss, sa mga diba? kaibigan natin, papasok para magkaroon ng interest. Ayusin yung Kalokohan. interest. Puro, pagpasok pa ng kalokohan na nasa isip. Lalo na. Maraming gano'n. Oo, Iniisip nila yung retirement nila. Ayan, yan. Bata pa ako. Ngayon kay Mike Leon talaga matindi yung nakikita ko na yun. Ano, Dapat yan. pag-aralan niya. Yan. Ako, kailangan siguro sisilipin, ano? Kasi, yung mga, at saka pati sa IP, Marami. yung IP kasi No, problema. but saka pag kayo tumakbo sa Congress, dapat yung range of business mo, Oh. limitado na. Tsaka, Tama, yan. Doon tayo magkakaroon ng conflict of interest. Papakita ko sa inyo mga kakli. Ha? dapat wala ka na dapat activity Oo. with regards to your business. Halimbawa, yung congressman ka, tapos Kasi contractor ka. pwede kang gumawa ng to your advantage eh. Yes. Marami kang pwedeng gawin yung batas Okay. na makikinabang yung negosyo mo. Pati yung ombudsman, halimbawa, Oo. May mababanggit siya dito. Naisip ko tuloy. May nabanggit na siya dito. congressman ka, maglalagay ka ng pera. Pag budget Hindi season, lang batas ha, hindi lang batas. Hindi, budget. Di ba? Yung budget. Budget. Oh, di ba? Oh. gagawa ka, tapos pag ginawa mo sa distrito, Senator, ganun din ang senator. Oo, lahat. Oo. Ang Bawal prohibit. na dapat. Dapat bawal. Halimbawa, Oo. yung pinag-uusapan dati na ginagawa ni Cynthia Villar, Oo. na ayaw niya ng Land Use Act. Yan. Mga kaklir. Yung mga matagal na sa akin dito, teka lang Land Use Act na take up ko to, wait, siguro, Feb ako na-appoint, siguro Feb or mga March, last year, about Land Use Act, tinake up ko to, na hindi mapasa-pasa, hindi to mapasa-pasa. Kasi pag Land Use Act, mga kakli, protektado yung mga lupa natin. Hindi to agad-agad mako-convert. Hindi siya mako-convert pag naging idle. Kumbaga, mas maigpit. Land Use Act, agriculture yan. Poprotektahan. So, hindi to mapasa-pasa sa panahon na nandiyan si Senator Cynthia Villar. Diba? Kasi, pag napasa to, it will run counter sa purpose ng real estate business nila. Hindi na sila agad makakakuha ng mga agricultural land na magiging i-declare na idle. No, hindi na siya idle for hindi na siya fit for agricultural purposes. So idle na siya, tapos ma-reclassify siya into something. Let's say industrial, residential. So pwede na siyang i-acquire. Wala nang sukat-sukat yun kasi hindi na siya agricultural land eh. Diba? So yun. Kaya yung binanggit yung Land Use Act. Negosyo niya eh. Negosyo niya kasi yung lupa eh. Oo. Ayaw niya ng Land Use Act. Ano sabihin nun? Puro kayo lupa. Dapat, pag ganun, ano ba yun? Hindi dapat talaga. Wala. Oo. Isipin na natin yung mabuti sa bayan. Ang Oo. problema, maraming umuupo na hindi na iniisip yung mabuti sa bayan. Oo. Mabuti sa sarili. Sana, Mabuti sa kanila na lang. Di ba nga, Oo. may prohibition, Oh. halimbawa sa Congress, you cannot practice your profession, ha? Oh. Yun. Alam mo, lawyer ka, hindi ka Oo. pwede mag-abogado, Oo. mag-practice. Yes. Hindi kung contractor ka, Talaga ba? Wala. Ako, hindi ko na ma-practice. Kasi pinagbawalan ako.
Alin? Hindi kaya nga, yan ang ibig sabihin niyang conflict of interest. Napaka-specific. Ay, sabihin mo yung pag-aabogado. Iba yun. Iba yung pag-aabogado. Ang question, Oo. pag ikaw ba yung naging legislator, Oo. allowed ka pa ba mag-involve sa kahit anong negosyo? So, No, actually, ganito. Dapat nagda-divest. Pero, ang kaya matatawag na conflict of interest kapag ka magagamit position mo sa sarili mong negosyo. Diba? Especially if you're dealing with the government. That's why, yung solar firms, if you're dealing with the government, let's say DOE, tapos congressman ka pa, conflict of interest yun. Conflict of interest yun. Ngayon, kung may mining ka pa, and you're dealing with the government, at congressman ka, conflict of interest yun. So, dapat mag-divest ka talaga. Kaya nga sabi ni Secretary Kiko nung nakausap kami, nag-divest siya because bakit? DA siya eh. Secretary. Tapos, ang produkto nila pork. Diba? Hotdog. Diba? Hungarian sausage. Meat. Diba? So, magko-conflict yun eh. Nag-divest siya. Okay? Tuloy. Hindi na. Ayun. Diba? Yeah. Yung pamilya mo, hindi natin pwede awatin. Oo. Pero ikaw, pero ikaw, hindi pwede. Ayun ang gagamitin nila, yung pamilya. Yun ang Dadaan. yun ang- Hindi, problema nga yung pamilya, nasa politiko na eh. Yun. Sumama na. Oo nga, like, the Villar. Di ba kaya Paulo na lang ba? Paulo ba yung bunso nila? Para, Sumama na. Oo, diba? Nung Tama. kahapon, pinag-uusapan, conflict of interest yan eh. Pinag-uusapan na- Napakasakit siya sa bayan. yes, pinag-uusapan namin, kasi si Kong Mark Santos, Oo. kasama namin every Friday, Oo. Saan? sa Karambola. Oo. Ngayon, yun ang pinag-uusapan. Oo! Si Congressman Mark Santos ng Las Piñas. Tinanong namin siya, ano ba mga nandiyan ngayon na bills na pending na May conflict. lumalakad na sa inyo? The National Land Use daw, sabi niya, Oh, tumatakbo ba? tumatakbo second, Importante yan, importante yan. second reading. Pero Okay. may umaawat pa rin. May umabot pa rin? Yung anti-dynasty, Oo. So, ah, dinidebate na nila. dinidebate nila. Oo. Hindi, pati yung Land Use Act. Oo, sa kanila. Dinidebate pa. At the house. At the House. Eh, sa Senate nga, Ngayon, hindi nagagalaw na. ang sabi ni Conrad, Awagin kasama na yan. natin, Conrad Banal, sa Senate ba may narinig ka namang ginagawa doon? Oo. Wala. Sabi nung isang texter namin, hindi po pwede magkaroon ng doon. Land Use Act. Ng Land Use Act at saka Anti-Dynasty. Oo. Kasi pwede mo silang debatihin nila sarili nila. Oo. Tama. Anyway, balik tayo kay Mike Defensor, mga kaklit. Okay? Itong pinag-uusapan ng mining company, mga kaklit. Okay, pakita ko lang to Sige. Dito muna tayo. Isa-isayin natin. Yan Diba? Ombudsman has raised ethical concern and is evaluating a potential inquiry into the mining holdings of former Environment Secretary Mike Defensor. Speaking on his radio program, Rimula emphasized that public officials should permanently abstain from private ventures that could conflict with their former government roles. Okay? But anyway, Ombudsman plans to examine the mining ventures of former Secretary Mike Defensor. So doon tayo, puntahan natin muna itong okay? Itong si Mike Defensor, okay, tingnan natin. Tayo sa Wikipedia. Siyang may-ari ng Pax Libera Mining. Okay? Pax Libera Mining yan. Okay? Kaya siya naging... Pero ito, lumalabas na na-create ito 20... Teka lang. Sa aking pagkakaalam, 2015 siya naging active, na-register ito ng 2014. Malabas Itong Libera, Pax Libera, 2014. Pero kailan ba siya naging DNR Secretary? Wait. 2010? Okay, hanggang 20, teka lang, tingnan ko, para sigurado tayo. Wait, hanggang 20, Secretary of Environment, hanggang 20, in office hanggang 2006? 2004 hanggang 2006, tama ba? Okay, so yan namalabas In office, Malacanang Chief of Staff. Kasi dati siya Secretary, DNR. Tapos naging Malacanang Chief of Staff noong 2006 to 2007. Diba? Tapos naging miyembro ng House 2019 to 2022. So, wala na siya sa Malacanang nung nakakuha siya, nung na-create niya yung Pax Libera Mining. Yun malabas mga klira. Anyway, still, CEO pa rin siya dyan, hindi siya umalis, mukhang hindi siya nag-divest, pero, di ba, kung 2014 to na-create, 2015,
Oh, tapos naging senador siya ng 2019 to 2022. Ay, sorry, congressman siya ng 2019 to 2022. May conflict yun. Diba? Bakit? Mining yun eh. You're dealing with the government. So, dapat malaman to kung at that time na ikaw ay congressman, at ikaw ay representative ng anak kalusugan, nag-divest ka ba? Diba? Ito pa mga kaklear. Pakita ko sa inyo to, ha? Okay? Pakita ko to. Ito. This is 2020, panahon ni dating Pangulong Duterte. Ex-DENR Chief Defensor's quarry blamed for floods. Diba? May issue ka pala eh. Former Environment Secretary Mike Defensor, ano sabi dito? Yung kunwari kasali ka sa mga kumukontra sa mga corrupt official na nagpapataba sa bulsa through flood control projects, pero ikaw mismo isa din sa nag-cost ng baha. Anong tawag doon, Mr. Defensor? Ito nga, Ariel. Diba? Yan. Former Environment Secretary Mike Defensor might wish to react. Sabi ni Jaris Bundok. Mainstream and social media are blaming his hillside quarry for last month's destructive floods in East Metro Manila and suburbs. Defensor's quarry is in Marikina watershed. Rodriguez Rizal, Majestic Earth Core Ventures Inc. is the largest of 16 quarries there. Diba? As conservation zones, watershed are off limits to woodcutters, miners, and dwellers. With Marikina watershed denuded, typhoon waters and mud cascaded down the slopes unimpeded. Folk in the valley below want answers. Loved ones perish in the flash floods. Homes were deluged with muck and water up to the second floors. Evacuating to rooftops, residents endured cold winds and hunger till the storm subsided. Shops, cars, appliances, cookware, clothes were lost. Victims are contemplating multi-billion peso damages. Congress is planning inquiries on why the great flood caused by 2009 storm Ondoy recurred. Defensor is a party list congressman representing anak kalusugan. Netizens are decrying abuse of power. Trending online are photos of denudation and flooded communities. Defensor is, present tense at the time, chairman and president of Majestic. Di ba ito conflict of interest at that time? Di ba? Anong nangyari dito? The firm quarries and markets aggregates sand and gravel in Barangay San Rafael, Rodriguez. It also operates a crushing plant on site. Majestic's website states. The quarry output is used in construction. Defensor headed the Department of Environment and Natural Resources from August 2004 to Feb 2006. So, kung at that time, diba, nangyari ito, diba, nagkukwari ka pa rin at that time na ikaw ay congressman na? Diba? So, ito ba nag-cause ng flood? Ayan o. Defensor is being contrasted to Lopez. His company profile states, Majestic is a corporation existing under Philippine laws engaged primarily in quarrying. The company is committed to apply only the best practices in quarrying, always taking into consideration the environment and community. Although the company was only established in 2012 pala, sabi ko 2014. Ay hindi, Majestic to. Nauna yung Majestic mga klik, kaya sa Pax Libera Mining. Iba to, quarrying to. Dalawang kumpanya niya. Diba, ano to? DNR, Destroyer of Environment and Natural Resources.
It is already a grantee of, Talaga lang. Na-establish lang ng 2012, pero grantee na siya ng various operating agreements in several quarry sites in Rizal area. Ito yung sinasabi ni Ombudsman Remulla. Maraming conflict of interest. Nakapasok sa posisyon, nakakuha ng ganitong klaseng mga negosyo. Diba? Kaya ang tanong natin, sa pagkakwari mo, tinatanong ng mga netizens, yung pagkakwari mo ba ay dapat na managot sa mga flooding? Ayan is the 16 of the largest of the 16 quarries there. Ikaw pinakamalaking nagkwari dyan sa Marikina Watershed. Majestic Earth Core Ventures. Tingnan natin mga kaklir, ha? Yung Marikina, Marikina Watershed. Majestic Earth Core. Tingnan natin, ha? In-AI ko lang ito mga kaklir, ha? Ito. Majestic Earth Core Ventures. A Philippine corporation primarily engaged in quarrying, marketing, and selling construction aggregates, sand, and gravel. Established in 2012, the company operates multiple quarry sites and crushing plants across the Philippines. Across the Philippines na. Okay, active quarry sites pa rin hanggang ngayon, Antipolo City na and Rodriguez. Sa Rizal pa rin. Meron sa Samar. Tapos, SEC registration 2012, after siya maging DNR, of course. At ang leadership niya, ang may-ari ay si Mike Defensor. Diba? So, ownership 100% Filipino. Mga clear. Definitely, ito ay engaging with the government. Transacting with the government. Diba? So, dapat ba? Dapat pa bang ikaw, kung existing pa to, lumalabas mo kung existing pa eh. Dapat ba na hindi ka nag-divest? Nakita ko sa inyo na meron pa siyang isang kumpanya. Tika lang ha. Ito. So, yan. Yan. A successor at DNR a decade later, Gina continually warned against watershed deforestation. An air inspection of Marikina Watershed in September 2017 distressed her. Diba? Dati kang DNR secretary. Tapos ganito nangyari sa Marikina Watershed. Na ikina-distress. No? Na-stress masyado si Gina Lopez. Showing images of bald hillsides and gaping excavations. It is important that we rehabilitate this watershed because it is the first line of defense of Marikina. Diba? Diba? Nakakalungkot. Nasaan ako? Wait, nasa news ko. Okay, yun. Diba? Tapos, ang daming tinamaan ni Gina Lopez na mga mining, saka mga quarrying. Kaya dito nakapasa eh. Sa Commission on Appointments eh. Ang daming tinamaan at ang karamihan tinamaan, kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Diba? Kasama yan, si Mike Defensor. Miners opposed Lopez closure of 73 destructive extractions. Quarrymen claimed that watersheds she was seeking to rehab were not even officially declared as such. So they could not be evicted. Lopez countered a watershed is a watershed and no law can make or unmake it as such. Tama. Declare na yan watershed. Diba? So, mukhang nakalaban ni Lopez si Defensor. Dahil sa ginagawang pagkukwari dito sa Marikina Watershed. Aside from Rodriguez, Majestic has also other extractions. It is constructing another mobile crushing plant in Barangay San Joaquin, Calbayog City, Western Samar, while conducting exploration work for aggregate resources. Ito na, mga clear, isa pa. Defensor is also CEO of Pax Libera Mining Inc. Controversies surround its operations in Bukidnon. Grabe, di ba, Mike Defensor? Ito mga issues mo, kinalimutan na? As cabinet member under President Gloria Macapagal-Arroyo, he was publicized as lead man of mining firms Nihao and Geo Grace. While
while cabinet member? Diba? Oh, wala bang abuso dito? Tapos ngayon, nagmamalinis? Labanan! Ang mga abuso! Tanggalin! Diba? Ang Pangulo! Ganun. Para maupo si Vice Presidente. Wala pang 2028, uupo na si Vice Presidente, ang sabi ni Mike Defensor. Ito pa, the two tied up with Chinese minor in Zambales. Talaga, Ni Hao and Gio Grace, ala, Ni Hao, diba? Mike Defensor, Chinese minor tied up sa Chinese minor in Zambales. Ang dalawa mong ito ba to? Ay, leadman ka daw. Oh. Ha? Sabi ni ano to ni Jaris Bondok. People in that province denounced that many mines that leveled their mountains polluted the air. Grabe! Bakit ka ba naging DENR secretary dahil dito? Destroyer? Defensor also signed as witness in the grant to CTE. Nako, ito ba yung bubukol? Hindi pala. CTE, International Corporation of Gold Mining Rights in Mount Diwalwal and North Davao, Mindanao. Along with CET's National Broadband na bubukol. Ito yung may bubukol, primary scandal. Talaga lang. Tapos malinis ka na ngayon?